hinaharana ka pa nga, sabi mo. Ay, noon. Ay, Si Tatay Sebio, di ba? Gustong gusto ko nung ako hinaharana. Kung naibabalik ko nga lang eh. Sabihin ko sa iyo, yung aking naging asawa ay member ng 7 butterflies in 1 glass. Ano yun? 7 silang nagkagusto sa akin. O, ako'y nag-iisa. Siya ang nauna. Kung ako'y mabigo, yung susunod sa akin siya na mamanliligaw. Eh kasi siya ang nauna, ay di siya ang nasagot ko. Ba't daw ako'y naglilihim? Sabi si ate, napakalihim. Ibig sabihin pala, Nay, yung nangyari sa inyo ng asawa mo, ikaw lang nakakaalam nun? Nawala nga yung libingan ng aking anak na isa eh. Paano nawala, Nay? Kami nakapagsabi sa akin, Nay, sa tapos mo na yun o sa baitang na narating mo, ikaw daw po ay may taglay na katalinuhan sa pag-aaral. Naging first honor ako ng grade 4. Grade 5, first honor ulit. Ng grade 6, first honor din. Kaso hindi na ako nagtuloy. Sayang nga, hindi ako Grabe! Yung nabanggit mo sa akin kanina na hindi nagalit yung magulang mo nung paghinto mo ng pag-aaral. Bakit hindi ka man lang nila pinursige na, anak, ba't di ka na pumapasok? Eh, ewan ko. Hindi na nga eh. Tinulong na lang ako sa trabaho. Hello guys, magandang hapon po sa inyo lahat. At ngayon po ay papunta ang team sa San Pablo, Laguna. Pero bago tayo dumiretso doon, nahanap tayo ng mga gulong. So ito po ay gagawin sa CR ni Nanay Minerva. Kailangan natin humanap ng malalaking gulong. Kagaya po na pinagawa natin kalahati niya, gulong yung ipinalalagay natin doon sa hinuhukay nila para walang magigiba someday, walang matibay, mas tumatagal. Kaya hanap tayo ngayon dito sa madadaanan. Then diretso tayo hardware, tingin tayo nung host para doon sa magiging tubig ni Nanay Minerva. Then bisitahin natin siya. So tara, samahan nyo kami sa magiging lakad namin na to. At I hope na mag-enjoy kayo sa magiging vlog natin ngayon. Nakakita na kami dito, malapit na sa San Pablo na rin to eh. Yung nakakita na kami dito ng mga scrap, napakarami. Tingnan mo, pakita mo yun. Ultimo nga sila dito, kahit sila alam nila na mas magandang gamitin talaga yan sa CR. Madami din daw sa kanila ditong bumibili, ginagamit sa pang CR. So marami na nakakalam nung ano na yun, nung ganong procedure na instead na maggastos ka sa simento nung napakalaki, eto mas matibay pa sa simento. May makukuha naman tayo siguro. Ang hinihingi sa atin ni Kuya, yung anak ni Nanay Minerva, ay 5 pieces. So 5 yung bibili natin. Di ko ang nagsilbing daan, pinto sa hatirang pangmadala, dito nyo na sinimulan. Napadpad kung saan-saan, umakyat bundok pababa, kahit daan ay malala. Sigaw ng tao inyong nadinig, lahat sila'y gustong bumitaw sa buhay na tila malabo ng luminaw. Sa kanilang pagkakahiga, sila'y ibangon sa bani. So dito na kami sa lugar ni Nanay Presi na pati yung Nanay Minerva. May mga dala kami dito. Ayan, oh. Tapos yung mga gulong, makikisuyo tayo din sa mga anak ni Nanay Minerva na makakuha din sa sasakyan. Ay, dito na tayo. Nanay. Nay! Yan! Gandang hapon, no? Bigat. Ay, Yan! kamusta po, Nanay? Kamusta? Eto, masaya. Papa! May cellphone ka na, Nanay? Ibigay nung nasa abroad, yung sabi ko sa'yo. Na? Yung, ano bang pangalan nun? Carlos, pinadala. Kano-ano mo? Wala. Supporter? Oo. Wow. Tapos binigyan ako ng aking anak ng speaker. Binigyan ka ng speaker? Oo, ito. Nasaan? Patingin nga. Kaya nga, sound na sound. Kaya pala relax na si Nanay Minerva.
Ayan, oh. Wow. Ako gabi. Nagbibidyo okay ka? Kahit patalsik-talsik ang boses. Masaya na si nanay ngayon. Marami ng libangan si nanay. Kayo, bakit saan ba kayo nang galing? Okay Okay, lang. namamagaw, masakit ang lalamunan ko. Kakakanta mo siguro, nay. Hindi, kainom na tubig lang malamig. Ba't ka kasi uminom ng malamig kasi mainit? Oo. Ay! Ano ito, nay? Oh, CR. Ito, ano ito? Lalagyan ko ng washing machine. Ah, ganun. Dito ilalagay ang washing machine. Dinin. Dito ilalagay ang Washing machine. washing machine. Bigay din nung nagbigay ng kuwan. Wow. Binigyan ka ng washing machine. Kukuhanin pa namin sa 1 linggo. Ah, okay. Pero ito, nanay, ba't dalawa? Paano dun sa kabila ano yun? CR. Ah, okay. Okay. Ah, ito na pala yun mismo. Oo, ito na. Kaya lang, walang bakal na palagay sa ibabaw. Ah, okay. Kukunan natin. Nay, nandiyan yung mga gulong. Dala na namin. Ipapahakot na lang po natin. Ah, ito na yung butas. Oo, ito na. Hmm. Tapos doon ang kuha ni Moloy kasi walang kahoy. Kinulang. Okay. Gulat naman ako. May bigla-bigla na lang mga nagagawa na dito. Wala nga katulong eh. Ito naman kakabangkuan sa kanalala Saan galing tong yero, nay? Hindi tuloy natin ay... Wala ba akong wala bang in-order na yero? Bigay yan sa akin. Wala bang kasama dun sa in-order ko na yero? Wala ba? Wala. Bigay yan sa akin. Ah, wala siyang nilista? Wala. Yung anak mo? Bakit? Dahil alam niyang may ganito ka na. Oo, ay yung bubong ni Moloy, kulang ata ng, ewan, may 2 pang bago eh. Ganun kahaba. Okay. So ito na pala yung magsisilbi mong palikuran, ay. Ano? Di ko ilalagay ang washing at wala akong paglalagyan, baka mawala. Tama po, nay. Tama naman. Sakto nga at ginawan po kayo ng ganito na may lagayan ng washing. Kasi dapat hindi nababasa. Ano, nay? Baka mawala pati kang doon. Oo nga po, Daanan, ang daan na daan. So ang kulang na lang nito, bowl. Bowl. Okay, Saka tapos yung- ito, yung mga bakal na gagamitin. Bakal. Tapos yung magiging taklob niya. Ano, nay? Oo. Sino nagukay nito? Dahil dumating yung aking isang apo, tinulungan nung abente. Grabe, ang lakas din nila, oh. Kahukay na kagad sila, oh. Tapos nakapagawa pa kagad nito. Oh. Eh, Dito, anong ilalagay dito, nay? Ay, yung ano? No, Yung Hardeflex. hindi, kay Molo yun yung hardiplex, yung magiging ritaso. Eh, di saka. Hindi, wag na eh. Hindi naman kailangan na ano, bibili naman tayo ng ano ng gagamit. Akala ko nga yun para sa CR kasi yun. CRA, naka-hardiplex pa. Yun yung titingin sa akin, di yan. Wala. Hindi na, ito na lang. Pa-hardiplex mo to. Para yung magkukulang doon para sa kay Kuya Mulo, bibili tayo. O, magpakuha ka na doon ng ilalagay dito, ha? Yung itataklob dito para matakloban na. Yeron luma. Wag na eh, mapangit tingnan. Maganda po ay magandang tingnan. Ano, doon tayo sa magandang tingnan. Hanay. Asa, sige. Hardiflex, half natin ng hardiflex ito para cover yan. Nanay. Sige, tapos eto, nay. Sabi mo po kay Kuya, lagyan din ng hardiflex dito, oh. Ha? Mainit po ito, nay. Eh, hindi Kasi naman mababa yung pagkakagawa niya. Hindi naman ako titira sa CRA. Eh kahit na, nay, pag naliligo ka, imbes mapreskuhan ka, may init, lalabas ka, pawisan ka na. Pwede na diyan. Ayun, plastic na yon. O kaya naman, insulator. Pwede natin lagyan ng insulator. Pero maganda, yun na eh. Pwede na yun, Hardiflex. Kasi mainit dito, nay. O paano pag naglalaba ka, tapos masikat ang araw? Oo. Ang init. Mainit ito. Kasi mababa yung pagkakagawa ng Si yero. Delia nasa kwak. Halika na dito. Gas. Nagaano po dun? May patay siyang pamangkin. Pag daw nailibing na saka siya uuwi. Opo. Nagpunta kami doon kahapon. O nga, meron nga po sa kanilang patay. O, stop muna natin yung cellphone mo, nay. Ayos pala, may libangan ka na. Stop mo. Galing naman ni Nanay Minerva. Oh, may libangan na. May cellphone na. Hindi na kailangan ni Nanay pala ng mga TV. Ano? Kasi may ano na eh, may speaker, may cellphone. Pag kinunak niya yung cellphone sa speaker, makakapag-video okay na si Nanay. Halika na, po ka dito, nay. Lumilipad ang boses. Ayos lang yun, nay. Maganda ka naman. Oo nga pala, nay. May dala kami ditong grocery, na worth 3,000 pesos. Tubig.
Tapos, yung mga gulong nandoon sa labas. Then, after namin dito, pupunta kaming hardware para kumuha ng hose. Papadeliver na lang namin dito. Nay, Saan pa kayo nanggaling at kayo parang matagal? nag-uwi kami. Madami kayong ano, nakita ko yung iyong kuwan, yung nagtatanong ka ng kung magkano yung mais. Kung magkano yung? Mais! Nakita kita doon sa cellphone Okay. Sa Facebook. Oo. Grabe, Sa updated na si Facebook. updated na si Nanay Minerva sa atin ngayon. Ala, siguro may pinuntahan at nakakita ng magbebenta ng walis ng mais. Nay, gagaling kami ng Bicol, Nay. Umuwi kami ng Yeah. Bicol. Kasi yung Nag-ano nga. pinsan ko na Ay, yumao, apat na yung puan. anak niya ay ka-birthday, kakaisang taon. Kaya umuwi po kami ng Kaya Bicol. sabi ko na nga, baka may napuntahan Kamusta ka naman, Nay? Ay, ito, masaya naman. Masaya ka naman, Kita ko nga, masaya ka ngayon. Ay, kasi may pinaglilibangan Oo nga po, Nay. Ikaw, sa talang buhay mo ba, ngayon ka lang nag-cellphone? Ay, talaga. Hindi ka nag-cellphone dati? Sino nagturo sa'yo para maghanap ng papanoorin? Siya. Nasa si Mel. Si Kuya, si Kuya Miles? Oo. At Nagturo saka sa'yo? yung aking apo, Okay. si Jackie. Jackie, nasaan yung apo mo na tumutuloy sa'yo dito? Ay, yung naghukay diyan, ay di na doon naman sa kabila. Nagpapagawa din doon ng bahay. Tinutulong siya. Tapos yung lamisa namin doon, pinasok ko muna din Aba, ay walang mapagpatungan asukal na doon sa lobby. Kaya nilipat mo naman na dito. Oo, nilipat ko na muna at wala namang nagamit doon O, yan. Grabe, ang bilis. Gada punta natin dito, may progress dito sa bahay ni Nanay Minerva. Una, hindi ko na-expect na nakagawa na ng ganito. Si Kuya, ano pa kanya? Anselmo. Anselmo, nakagawa na nito. Tapos, ngayon pagbalik natin, may nagawa na kaagad na half ng CR. Ang bilis ng progress talagang sige-sige Ay, hindi siguro naman yung gawa. nagpapahinga, pahinga ikain. Pag nagpapahinga, kakain lang. Tapos, pupunta sa dagat, gawa ng isda. Ano ginagawa niya sa isda? Nakakalibre, meron siyang panghuli doon. Tapos, Tapos, nagdadala siya dito. Libre na kami sa ulam. galing naman. So, siya ba, Nanay, ay may pamilya? Meron. Meron? Ay, wala siyang trabaho ngayon, kaya narito lagi sa akin. Ang anak niya sa kanila ay para yung tatay din niya. Ay, ganun. Madaming ina ang anak. Okay. May napagmanahan pa sa asawa mo. Ano, Nanay? May napagmanahan pa. Pero sa pagtulog mo dito, Nay, sa pag-stay mo dito sa dito sa mga ginawa sa'yo, sa bahay mo, dito sa ginawa sa'yo, balkon mo dito, kamusta naman ang karanasan mo ngayon? Di maayos. Pumupunta na yung aking anak. Galing nga dito kahapon yung mag-asawa, dala nga yung speaker. Bibigay sa'yo. Kamusta bigay. yung isa mong anak dito? Okay na ba kayo? Hindi naman naimik Hanggang ngayon? Pati mga anak. Galing nga ako dun sa birthday yan. Doon sa aking bilas. Ayun, tinatanong siya. Sabi, ba't daw naging gano'n? Sabi ko, hindi ko alam. Buhat nung na-vlog ako, hindi na naimik. Hindi daw nila alam. Pati yun nangyari sa kanilang kuya na ng babae, di din daw nila alam. Ba't daw ako'y naglilihim? Sabi si ate, napakalihim. Hindi sinasabi. Yung sa asawa mo. Hindi ba nila alam yun? Hindi. Napunta na ngayon sila dito. Dinalan ako ng kasirola, kung ano-ano, diyan, tao ba ng pinggan daw, hindi ko pa ginagamit. Grabe, ibig sabihin pala, Nay, yung nangyari sa inyo ng asawa mo, ikaw lang nakakaalam nun? Tsaka yung mga anak ko. Sila, Kuya Miles, alam nila yon. Oo, alam nila yun. Malaki na naman sila, no? Dalaga na nga si Pinoon malalaki na. Binata na din si Imo. Mga malalaki na sila, mga binata na, dalaga. Ibig sabihin, yung mga kapatid, hindi nila alam yung ginawa ng kapatid nila. Hindi. Ngayon na nabanggit mo, nalaman nila. Oo, Ano tsaka sabi nila sa'yo? Bakit daw Humingi ba sila ng dispensya sa nagawa ng kapatid? hindi naman? Lagi silang nagtatanong doon sa anak kong na doon kung alam nila na may kapatid sila sa labas.
sabi ni Charina, yung anak ko na doon, alam nila kasi malalaki na sila noon eh. Ay, ganun. Kung kilala, eh, hindi daw nila nakikita. Dalawang kapatid nila sa labas, dalawang babae, isang babae at siyang lalaki, pero dalawa ina. Pero nabanggit mo yun sa akin dati na yan, hindi yan dito, hindi kayo close ng mga batang iyon, ano? Hindi ano? Hindi napunta. Kahit sila, hindi, di ba, sabi mo? Hindi naman nila kilala eh. Ang nakakakilala ang ay si Hil, doon sa unang anak ng kanyang ama. Sabi, Nay, di ba bilang isang Kristiyano, kapag kaundas, binibisita mo yung mga anak mo, asawa mo, sa puntod nila? sa libingan. Ala, yung buhat nung nag-COVID ay hindi ako napunta. Nawala nga yung libingan ng aking anak na isa eh. Parang nawala na eh. Yung nasaksak. Hindi kasi alam kung saan na baka may nailibing na. Kasi silang napunta eh. Hindi na ako Hindi ba na yun binabayaran yung lupang pinaglilibingan? Hindi. Ano ba yung donate lang sa gobyerno? Oo, sa gabi. Yung libingan ng kanyang ama, kakaganyan ay. Lagi, Paano yun, Nay? abay, pag may naguhukay atras ng dati, bigay yun ng sundalo, ay ang haba. Oo. Ay, pag may inilibing, isudine. Ngayon, paiksi na ng paiksi. Aba, ay kakaganyan na. Yan pa ang nagpapinta. Ay, ganun. Hindi naman pinupuntahan ng Hindi sa isang anak mo, kahit man lang makapagtira ka pala ng kandila bilang Christian, hindi mo magawa. Nagtitirik naman sila, nadaan lang. Ayan ang nagpapinta nung lapida na, kakaganyan na kahaba, kakaganyan na. Yan din ang nagpapangalan. Siya lagi napunta doon. Sila, daan ng daan, hindi naman nila inasikaso ang kanilang ama. Okay. So, Nay, ngayon ay anong date na ngayon? Sige nga, kung alam mo na, Nay, anong date na ngayon? February ano na ngayon? Aba, hindi ko na alam. Oh. February 25 na ngayon, Nay. Ay, oo nga pala, nakita ko sa cellphone. Oh, February 25 na ngayon. 25. So, March yung usapan na pupunta tayo ng Manila, di ba? So, ilang araw na lang, Marso na. So, papalapit ng papalapit na. Papalapit na papalapit. Papalapit yung magiging interview mo kay Ate Mel. Tama ako, hindi suklay. Sabi ko sa iyo, hindi ako nagsusuklay araw-araw eh. So, sa totoo lang si Nanay, sa interview ni Kuya Stanley sa kanya sa Magpakailanman, hindi ni Nanay ina-allowed na ibahagi pa yung iba na nakwento niya dahil nga may mga sensitibo. Then, bilang respeto naman din nila Kuya Stanley ay nirespeto nila na yung mga masisela na yun ay hindi na isama. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung nabanggit ko sa'yo o nabanggit ko na sa inyo nakaraan, di ba yung sulat na ginawa, yung kwento ng ano mo? Ay, hindi pa daw naipasa kay Delia. Hindi pa ba ano? Ba, hindi pa daw eh. Hindi ka ba na-interview na? Kasi binigay ko yung number ni Nanay Delia kasi yung daw writer ay may gusto pang kaunting tanong na lang para sa iyo. Ano Hindi ba ni Nanay Delia nabanggit sa iyo? Hindi. Wala pa din daw pinapasa sa kanya eh. Okay. So, ayaw mo rin, nandito yung copy. So, mamaya, ito pwede mo siyang basahin para ma-confirm na kung kaya mo ba bang basahin yung ganito kaliliit na? Tingnan mo nga. Ang liit naman. Ayun yung video kay ang lalaki ng letra. Kung ganito, Maliit pa rin. maliit pa rin. Ayan. Yung ganito kaya pwede na. So, mababasa natin ito kay Nanay mamaya pagkatapos ng interview natin para ma-confirm na natin kung okay kay Nanay yung ano. Nung nakaraan kasi, limot ko din na maipasa kay Nanay Delia at nang mabasa mo nga. Oo nga. Isusulat daw sa papel, palalakihin. Ay, wala pa daw naman eh. Maga pa ako eh. Opo, Nay. Biya mo. At may pabasa ko na sa'yo mismo. Ikaw na mismo magbasa. Sige. Ano, Nay? Sige, ipasa mo doon. Hindi na, Nay. Dito na lang muna lang basahin. Hindi, ang tanggal. Pasa ko na lang sa'yo. Oo, ipasa mo na lang doon. Sige, papasa na lang doon natin kay Nanay. Dito ba, Nanay, nitong mga nakaraang araw may nabisita ba sa'yo? Bukod sa kamag-anakan mo, may iba po bang napunta dito? Bay, yung iba, yung kapitbahay doon. Pero yung ibang tao na hindi mo kilala? Hindi. Wala. Tsaka pag hindi ko kilala, baka yun i-scam, yung sabi nagpipicture-picture.
Oh, sabi ko diyan sa mga yan, pag may maghahanap sa akin, di naman nyo kilalay, huwag nyo ako ituturo. Sa edad ni Nanay Minerva, nagkatalam niya yung mga latest ngayon, ano, kagaya ng scam. Siguro kung... Oh, ikaw ay na-scam daw ah. Na-scam kami, Nanay. Pero okay lang yun, Nay. Baka walang-wala eh, ano. Opo, Nay. Tulong na lang namin sa kanila Oo yun. nga, baka kailangan pabili ng bigas pambili ng eh. bigas. Sa totoo lang, yung ibang matanda ngayon, hindi na nila alam yung mga ganyan. Mga scam, yung mga ganyan, mga... May budol-budol pa. Oo, tinan mo, Yung marami sila. kausap mo eh, may kasama na sa bahay, lahat limas. Ikaw ba'y naranasan mo na, Nanay, na maloko sa mga ganyan? Ay, hindi Sa mga naman. pagbili? Hindi naman. Hindi naman. Sa awa ng Diyos, di mo na inararanasan. Aba, hindi. Ay, pag sukli-sukli, eh, bago kayo bayad, eh, sabi ko, oh, 1,000 yan, ha? Tas, oh, 500 yan, ha? Nay, may nabalitaan ako sa'yo. Oh. Ikaw pala, Nanay, ano ang natapos mo ulit nung nag-aaral ka? Grade 6 lang, di pa nga graduate eh. Nakipag-away pa ako sa teacher ko eh. Grade 6 lang yung natapos mo. Oo. Pero may nakapagsabi sa akin ay sa natapos mo na yun o sa baitang na narating mo, Oo. ikaw daw po ay may taglay na katalinuhan sa pag-aaral. Totoo ba yun, Nay? Nung elementary ako, may Oo, pero simula nung 75 lang ako nung grade 3 eh. Baka nasabi nila yung... Ay di, ganare. Kaya naman ako 75 noon. Ay bulok naman magturo yung teacher namin eh. Aba, ay iihi lang sa CRA, kasama pa ang principal eh. O, doon kami nakatanga. Paano kasama ang principal, Nay? Alam na. Kasama ang principal, di ko nag-gets yun, ah. Ano ibig sabihin? Alam na. Doon kami lahat nakatanga. Hindi ako marunong mag-plus, hindi ako marunong mag-add, hindi marunong mag-multiply. Pero nung ako naging grade 4, sabi ko, lagi naman silang honor eh. Nag-aral ako at nagsikap, nag-aral ako mag-isa. Si tatay at si ina, hindi nakapag-aral. Ako na lang mag-isa pagkakadating. Naging first honor ako ng grade 4. Tinan mo, kaya nga sabi ko, hindi nagkakamali yung source natin. Grade na nagkwento. 5, grade 5, first honor ulit. Oo, tinan mo, di ba? Grade 6, first honor din. Kaso hindi na ako nagtuloy. Sayang nga. Grabe. Hindi ako pinagalitan ni inay eh. Kung pinagalitan ako, na ako'y pumasok sa Hinayaan ka lang kasi. Ano? Hinayaan lang ako. Yan yung grade 6 ka na pinapaano ka ng do, re, mi. Oo, ayun. Ano nga sinabi mo, Nay? Do, re, mi, ano? Kalbo. Do, re, yung mi, pala fa, yung sol, la, expression- kalbo. No, expression ng bibig ko. Sa akin pala nakatingin. Nakasunglass na di kulay eh. Pagkalapit sa akin, lapugot! Sir! Tapos pinagalitan ka niya. Bay, buti kong pagalit lang. Pinukpok ako ng stick din eh. Sa ulo? Oo. Siyempre Kaya- bilang babae, tapos may mga kaklase ka, Sabi ko, may sir, hiya ka. sabi ko, sir, laki-laki naman ng katawan ko. Ba't sa inyo pa, sa ulo pa ninyo ako pinukpok? Ay, kung kumalog ang utak ko. Lapugot, suspended ng 3 days. Ay, grabe. Alam nyo, guys, sa mga hindi nakakaalam, hindi ko alam kung pinakat ko ito doon kay JM nung in-interview si nanay ni Kuya Stanley. Ang dahilan kung bakit tumigil si nanay ng pag-aaral nung grade 6 ay dahil lang sa suspension ng 3 araw. 3 araw. Dahil nung pinare-recite daw ng do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ay kalbo daw yung teacher. Ang sinabi ni nanay, medyo suplada, hindi suplada, medyo may kakulitan nung nag-aaral. Ang Wala sinabi kasi niya, akong hilig. do, re, mi, fa, sol, la, kalbo. So narinig ng teacher niya, ayan, sinuspend na 3 araw, hindi na bumalik. Hindi na ako bumalik. Ay, Kasi bilang babae, pag pinalo ka nga naman sa ulo, parang ang laking insulto na, no, nakakahiya sa mga kalalakihan ng kaklase mo. okay. Sir, ang laki-laki naman ang katawan ko. Sa binti kaya ninyo ako pinalo. Bakit sa ulo pa? Kung kumalug ang utak ko. Sa totoo lang. Lapugot. Hindi mo sinabi sa magulang mo yun, na ginanong ka ng teacher noong panahon na yun? Ay, hindi ko sinabi kay inay. Kaya lang nalaman nung pumunta yung teacher. Kasi kung nalaman niya yung that time, baka magalit yung nanay mo kasi daming papaluin nga naman, tama ka, sabat sa ulo pa. Hindi naman uso noon yung nagre-reklamo ang magulang. Ganun. Oo, basta na. Hindi katulad ng ngayon. Ngayon. Kakunting makurot mo ang eskwela. Galit na galit ng nanay. Oo, nagre-react agad ang mga Kaya, nanay. ito yung sinasabi ng mga influencer ngayon na ang bata noon ay matitibay. Totoo na, di ba? Kapag may kasalanan ka, ibibilad ka sa araw, or patayuin ka dyan sa harap ng mga klase, Nakadipa, may ganyan. nakadipa, mayroon pang libro, malalakas ang mga estudyante at kabataan noon. Ngayon, kaya naman nagiging mahina ang estudyante, gawa din ng magulang.
Kaya Di ba, Nay? ay. Konting magalitan lang, galit na Galit na nanay. galit na. Hindi iniintindi mo na kung may kasalanan yung anak. Basta't Oo. inuuna, Oo. galit agad. Galit agad. Kasi nga ayaw nilang, parang alam mo yung baby na ayaw madapuan ng kahit anong, kahit grade 6 na o first year high school Eh na, no, grade 6, talagang hindi ako nagsusumbong kahit nga doon sa mga hipag ko, hindi nila alam kung ano nangyayari sa amin eh. So si nanay ang nagpatunay sa mga sinasabi ng influencer na napapanood ko na. Ang mga kabataan noon ay talagang malalakas at hindi iyakin, sabi nga ni Robin Padilla. Hindi daw iyakin. May point naman. Kasi yung mga kabataan nga ngayon ay nagiging sensitive na dahil din naman yan sa mga magulang. Oo. Siguro dahil lang mahal nila yung anak nila. Ano, Nay? Pero hindi nila na iisip na yun ay pwedeng ikatibay ng mga anak nila. Ano? Kasi nung una, stricta ang mga magulang na maliligalig. Walang nagkakaanak sa pagkadalaga, walang live-in doon, ora mismo kasal agad. Kasal agad. Ay ngayon, nga. Ay mga anak na kung nag-uuwi pa ng lalaki sa bahay, Oo nga po, nag-aasawa Nay. na. Iba-iba na. Ngayon, ano na, malayo na yung panahon ngayon. Sa panahon nun na, hinaharana ka pa nga, sabi mo Ay, eh. noon, ay Yung tatay Sebio, di ba? Gustong-gusto ko nung ako hinaharana, kung may babalik ko nga lang eh. Ano na yung pakiramdam? Kasi hindi naman namin inabot yung ganyang panahon. Oh. Ngayon ay, kwentuhan mo kami. Ano ang pakiramdam ng pagiging isang dalagang Pilipina noong panahon na yun na hinaharana? Anong pakiramdam? Di siyempre natutuwa, nakadungaw kami sa bintana, pinapanood namin yung naghaharana, nakatingala, ganyan, magmamagandang gabi, dudungaw si inay, papapasukin, ay hanggang alas 9 lang, ayan ha, may oras ha. Ng gabi? Alas 9 ng gabi? Oo, yung maagang tutulog, alas 7, naghaharanan na sila eh. Oh, ganun. Sadya palang gabi. Hindi pwedeng alas 5 ng hapon. Ba, ay hindi pwede, maaga yung gigising, sabi ko Bakit yan. gabi na, Nay? Puyat na yun. Mag-aapa yan. Ay, nagising ako ng alas 12, ako'y nag-aapa. Ay, ganun. Haharanahin ka lang alas 9, tapos hanggang alas 9, tapos mag-aapa ka pa ng alas 12. Sabi ay, sandali lang at yan, ay may trabaho bukas. Gaapa ako. Gigising minsan ako ng alas 4. Buti na pinapayagan nilang mga haranahin ka. Eh, di ba binanggit mo sa amin na mahigpit yung mga magulang mo? Ay, si inay, mahigpit lang. Kung ikaw ay paparaparada dyan sa karsada, sabi, kakirihan lang yun. Pero kung sinasadya naman sa bahay, okay naman. Okay lang sa magulang mo. Okay. Grabe. Nay, natatandaan mo pa ba kung ilang lalaki ang harana sa iyo? O, madami naman, siyempre, matatandaan ko ba yun eh. Hindi, sabihin, dami ng ligaw sa'yo. Matatandaan ko ba gayon? Sabihin ko sa iyo, yung akin naging asawa ay member ng 7 butterflies in 1 glass. Ano yun? 7 silang nagkagusto sa akin. Ako'y nag-iisa. Siya ang nauna. Kung di ako'y mabigo, yung susunod sa akin siya na mamanliligaw. Eh kasi siya ang nauna, ay di siya ang nasagot ko. Ay, ganun pala yun. Grabe. iba yung panahon nun, Nanay. Kaya nakalagay, pagka nakalagay na bili ng mani, kasi may tindahan kaming maliit nun eh, iinom ng beer. Oo. Nakasulat doon, magbabayad. Mahal na mahal kita. 7 butterflies in 1 glass. Ay, grabe. Ibig sabihin pala, Nay, si Tatay Seb, yun, nung nanliligaw sa'yo, umiinom na siya nun? Beer. Sa edad niyang ganon? Beer. Buti okay sa Abay, magulang mo. 26 na, 26 na siya. Nung nanligaw sa'yo. Ako'y 17. Pero buti okay sa magulang mo na ang nanliligaw sa anak ko, nagiinom. May Ay, bisyo. beer lang naman. Okay lang sa magulang mo yun. Hindi naman sila magulo. Pag nakainom ng tigda 2 bote, ay ayos na, nagpapaalam na. Ipapaalam na. Eh di, Nay, ibig sabihin, totoo yung sinasabi nila noon na kapag ka nang harana ang lalaki, palagi may dalang regalo. Totoo ba yun? Hindi ako naregaluhan. Hindi ka naregaluhan? Baka hindi ka na-inform. Hindi Na ako, ganun dapat. hindi ako naregaluhan. Talagang akit lang ng ligaw. Kasi napapanood namin sa television na mga nangyari noon. Akit siya ng ligaw, may dalang tsokolate. May dalang kung ano, May dalang flowers. May bulaklak. Iba't sa'yo, ganun. Isda, ang dala. Okay naman yun ay kasi lahat kayo makikinabang. Oh. May dalang isda. Oo, dalag. Grabe no, kung isipin nyo guys, kung sa panahon ngayon, nangyayari pa rin yung mga ganito. Di ba?
Ibig sabihin, Nay, na in love ka kay Tatay Sebio kasi ikaw nagsabi magaling siyang kumanta. Hindi naman siya nakanta eh. Ba't sabi mo mahilig siyang kumanta? Magandang boses. Hindi siya. Sino yun? Si Moloy. Si Moloy. Yung sasabi mo magaling kumanta. Oo, nakabidyo nakanta. Okay. Pero si Tatay Sebio, paano siya nangaharana kung di magaling kumanta? Ay, may Marunong. kasama siyang manganganta. May kasamang gitarista. Ang ginagawa niya, nakatayo lang. Eh, di siyempre, may kasama na siya eh. Oh. Mayaman yata si Tatay Sebio, may gitarista, may singer. Madaming barkada. Madaming barkada. Okay. May mga ganun-ganun pa pala, 7 butterflies in one glass. Diba? 7 manliligaw, pero kung sinong nauna, yun ang sasagutin. So kung hindi kayo magkatuloy nung nauna, yung pangalawa. Oh, Grabe. Oh. Tapos nung siya na kami ng dalawa, nadaan ako doon sila sa simentong hagdan-hagdan doon, nakanta ng goodbye, Ay, ganun. I hate to see you go. Ginakantahan ka ng ganun. Ginakantahan yung kanyang mga kasama ng goodbye. Kasi siya na ang nauna. Okay! Kinakantahan niya yung 6. Grabe si Tatay Sebio. Si Tatay Sebio ang isa sa mapalad na sinagot ni Nanay Mina. Marami talagang manliligaw dito kay Nanay. Maganda to eh. Lalo nung kabataan sigurado ni Nanay. Kung may babalik ko nga lang nung kabataan ko di gustong gusto ko pa nga. Mas maganda pa, no? Pero Nay, maiba ko. Yung nabanggit mo sa akin kanina na hindi nagalit yung magulang mo nung paghinto mo ng pag-aaral. Bakit hindi ka man lang nila pinursige na, anak, ba't di ka na pumapasok? Ewan ko. Hindi na nga tinulong na lang ako sa trabaho. Yung nag-apa ako pero walang sweldo, binibili na lang ako ng damit. Sa isang taon, 2 beses, sapatos. Tagaluto ng pagkain ng mag-apa. Yun lang. Nay, nung panahon na yun, hindi kayo yung klase ng dalaga na nag-aasam na may hawak na pera. Mahingi lang kami ng 5 o 10 sabihin para kami may patagong pera. Ay, gano'n. Nasabihan na kayo ng gano'n. Kasi pagka may 5, may 10 centimos, madami nang mabibili. Ibig sabihin ay sa panahon na yun, ninyo, hindi pa uso sa kabataan yung May hawak lagi na pera. Na pera, bili na kung ano. Kasi ang kabataan ngayon ay, ang 20 sa kanila maliit na. Oo. Kapag hindi mo binigyan ng ganyan, galit pa. Ang baon ko lagi ay 5. 5 centimos. 5 cent, yung may butas? 5 centavos. Yung kulay, noon ba kulay dilaw din yun o iba pa? Yun yung 5 US. Di ba nga puti yun, ginagawa singseng. Ayun. Yun, ganun. Baon namin. 5. Anong nabibili ng 5 centavos nung panahon nyo? May nabibili yan. May 1 perang ganare, may 1 perang ganon, 2 perang ganare. Anong nabibili mo sa paaralan nung nag-aaral ka? Kagaya ng tinapay, juice, anong nabibili ng 5 centavos na yun? Nakakabili naman 2 perang juice. 2 perang tinapay. Ay yung 1 pera, yung sampalok. Sampalok. Yung may matamis na sampalok. Oo. Grabe. Yun, ang baon namin. Galit pa nga Galit pa pag pinahuston gis. Yun na, gis na naman. Gawin mong gis na. Magagalit pa. Magagalit pa. Para daw kami may patagong pera. Ibig sabihin pala, Nanay, nung panahon na yun, talagang masasabi nating ang mga bata ay disiplinado pagdating sa pera. Hindi binibigyan ng masyadong luho o sinasanay ang kabataan noon sa pera. No, Nay? Hindi. Kaya nung ako'y kinasalan hindi na ako nagpalinis ng kuko. Hindi ka na nagpalinis ng kuko, bakit? Nagagalit si Inay pag nag-kiotics kami Ay, ganun. Kakirihan lang daw yun. Ikaw ba, Nanay, ay sa simbahan kayo kinasal? Sa simbahan. Simbahan pala. Sinunog kasi ni Mel yung picture namin. Picture ninyo mag-asawa ni Tatay Sebio. Oo, kaya wala akong maipakitang picture ng kanyang ama. Sinunog niya. Wala. Ibig sabihin pala, Nanay, Hindi kilala ni Maggie yung nadoon, ang kanyang ang ama. tatay. Oo, Kasi nga wala ng picture na nakita. 4 na taon siya nung Nawala. namatay ang kanyang ama hindi niya kilala. Si Tatay Sebio po ba, Nanay, ano yung personalidad niya? Siya po ba ay
ipinapakita niya sa'yo na ikay mahal na mahal niya? Lagi ba siyang nag-I love you? Anong klaseng asawa sa iyo si Tatay Seb? Nung una, I love you, mahal na mahal kita. Nako, nung nagtagal, may inilalove, may inilalove you ng iba. May ina-I love you ng iba. Oo, Nung una, I sweet love sa'yo. you ng iba. Oo. Pero nakita ko na yun, na mahal mo yung asawa mo. Kasi kahit sa likod nga ng ginawa sa'yo, hindi mo siya iniwan eh. Di ba? Hindi ko siya isinumbog sa kanyang ina, kanyang mga kapatid. Sa likod ng ginawa sa'yo ni Tatay Sebi, sumalangit nawa, hindi mo siya nagawang iwan. Kahit harap-harapan, nakikita mo, sabi mo nga, nandun lang sa kabilang bahay, nakikita mo yung Oo, anino alam, nila dun. Tapat na tapat. Ay, Oo. nakikita ko may aninong dalawa. Kaya ko lang nalaman na sila yun nung nabarangay. Tinan mo, pinabarangay nung asawa ng babae. Oo. Si Tatay Kasi Sebio. binigyan niya ng sulat, sulat, nakatupi, inilagay doon sa may pintuan. Ay, nakakuha yung lalaki, ang nakalagay ay, hihintayin kita sa dating tagpuan, SK45. Ay, nakakuha yung lalaki, ayun, diretso sa barangay. Ang humarap doon ay si inay. Nanay mo, nanay niya. Nanay ko, Tinan mo siyang nga humarap naman. pa sa Nanay mo pa ang barangay. humarap. Oo. Hindi sinabi sa akin. Tinan nyo, guys. Ibinigay na lang sa akin ay papel na kasunduan na nila na tapos na ang lahat-lahat. Alam nyo guys, sa sitwasyon ni nanay nung kahit di man natin nakita at di natin, kumbaga, nakita mismo yung nangyayari na yun, masasabi natin na sobrang sakit nun para sa isang babae. Tapos nagtayo siya ng dampa dyan sa Sampaloc. Ay yung pinagdadalan din ng babae, nalaman ng may-ari ng lupa, ipinakalas yung dampa doon. Pero at least naman, siguro humingi naman siya sa'yo ng tawad pagdating ng huli. Hindi nga Hindi talaga. Nakadalawang ulit pa nga. Sabagay, na 2 beses pa nga eh. Pero hindi natin alam, malay natin sa huling hininga niya, humingi siya ng tawad kay Lord sa lahat ng nagawa niya sa'yo. Marahil. Diba? Nung ibinigay niya sa akin yung pamamaalam ng babae na nahingi na pamasahe, ay simula nun ay parang nagbago na siya. Nagbago. Hinahanap yung kanyang mga anak. Ay kasi nun nga, napatay siya ng gabi. Kung kailan nagbago, doon naman siya nawala. Ibig sabihin guys, kahit pa paano, si Tatay Sevio, sa likod ng naging pagsubok sa kanya ni Lord na naging mahina man siya, dumating pa rin naman yung point na si Tatay Sevio ay sinubukang magbago para sa kanyang mga anak at kay Nanay Minerva. Yun nga lang, ang nakakalungkot, huli na ang lahat. Dahil may nakaabang pala sa kanyang panganib nung mga oras na yun. At ayun, hindi niya nasulit yung pagbabago niya. Kumbaga, pero ang mahalaga doon, nakita ni Lord na siya ay willing nagbago nung araw, nung time na yun siguro. Ang Diyos naman yung mapagpatawad na, di ba? Nung gabi ngayon na napatay siya, ay hinanap ang mga anak pati manok. Kahit na nagdagaagaw buhay, hinahanap ang mga anak. Hindi, nung gabing bago siya umalis, doon yung kasi sa peryahan. Bago siya napatay, hinahanap niya yung mga anak niya. Nanap kung nakauwi na, kung nasaan, pati manok. Nakakalungkot na naranasan mo nanay yung ganun kay Tatay Sebio, pero nakakalungkot din naman na dinanas ni Tatay Sebio yung ganun. Di ba? Yung Bagong labas ako nun sa ospital. Nung nangyari yon. sa ganung paraan siya nawala, di ba? Yun na yun lang yung nakakalungkot. At nakakalungkot lang doon na, sabi mo nga, handa na siyang magbago pero ganun naman yung nangyari. Huli na. Huli na ang lahat. May nakaabang ng panganib. Okay. So, Nay, maraming salamat sa mga kinikwento mo sa amin. Kasi, Nay, kami talaga, lalo ako, gusto ko nagpapakwento sa mga mas nakakatanda sa akin, kagaya ninyo. Yung lola ko noon, gusto ko kinikwentuhan niya ako ng mga dinanas niya nung hapon. Kasi yung lola ko, inabot niya yung hapon. Gusto ko kwentuhan mo ako, lola, kung anong dinanas niya nung panahon ng hapon. Kaya, masaya po akong kinikwentuhan mo ako. Nay, salamat po Nanay Minerva sa iyo. Napagtiisan ko naman lahat lahat ng kamalasang sinabog na Panginoon Diyos sa akin ay sinahod ko na Sinahod mo lahat. lahat. Oo, yun na sabi ng anak ko nalagpasan ko naman lahat. Eto, buhay pa ako. Kaya nga po, Nay, mahal ka ni God, Nay. Kasi hindi mo sinira yung sumpaan ninyo ng asawa mo kahit na may pagsubok. Di ba, Nay? Kasi may sumpaan kayo sa harap ng Panginoon nung kinasal kayo. Bay, siyempre naman. Hindi mo sinira yun
na dahil lang sa pagsubok ni kay Tatay Sebio, di ba? Siya sumira. Kaya binibless ka ni God, Nay. May pagsubok ka man pinagdaanan dito sa tahanan mo. At least, tinan mo naman ngayon. Di ba? Kaya nga natutuwa ako eh. Oh, pati si Ninyo may damit na, hindi ko pa nabibihisan. May damit na siya kulay green. Kulay green. Hindi ko pa napapalitan ng damit. Kasi gabi na kung ako'y mapapasok sa kwarto, naantok na ako. Hindi ko pa tulad ngayon. Hindi pa ako nakakapag-ano sa kanya. Papalitan ko ng damit. Grabing ganda dito sa lugar mo, Nanay. Napaka-presko po, ano? Nakakaingit po itong lugar mo, Nay. Kasi sa amin, wala pong ganito. Puro init lang nandun. Bakit? Kasi po walang mga puno dun sa subdivision. Ay, subdivision. Wala nga. Kaya ito po, nakakaingit po ng may gantong lugar. Lawak naman ng ako winawalisan Ang gandoon. Ang gandoon. Tuwing maga yun. Pinaka-exercise mo naman yun, Nanay. Maganda naman po yun. Tuwing maga, Okay. Sige, pasuyo nga ako sa'yo. Pasok na natin to. Doon sa kwarto ni Nanay. Para hindi na si Nanay magbuhat. Ito pa pala, Nay. May dumating kasing package noong nakaraan. Sabi sa amin, kami na daw bahala. May mga nakita akong bagay sa'yo. ano yan? Tingnan mo nga. Buksan mo nga, Nay. Kasi sabi ko, parang bagay kay Nanay Minerva itong mga to. Bigyan na natin sa kanya. Ito galing to sa US. Mga package. So nakita ko kasing, kagaya na ito, Nay. Di ba? Mga panglamig. Panlamig. Di ba? Kapag kagabi, malalabas ka man. Maganda. Pwede ba, Nay? Pwede sa'yo? Pwede. Ito nga, Nay, bagay ito sa'yo. Kita-kitang kaitiman ko. Hindi naman, Nay. Ito pa, Nay, jacket pa to. Baka may gusto kong pagbigyan sa apo mo. Sadya ako'y maitim, bata pa ako'y gana rin ang kulay ko. Hindi na ako pumuti. Hindi na nagbago. Hindi na ako nagbago. Nadagdagan pa nga. Kasi lagi ako nasa arawan. Sige na, yan na, gamitin mo. Magagamit mo siguro yan. Kahit pa paano. Mga pambaba. Ba? Magagamit mo yan, Nay. Kasi sa'yo, kasi slim ka naman. Kasi hindi pwede ipanyugan, dikitin na rin ng bulaklak ng ano. Madidikitan. Oo. Ayaw nga, yung tela niya. Dikitin. Pag hindi Diba, kapit pag may lakad ka, yan na lang. magamit yan. Pag pupunta ang palengke, Ayan. di ba? Dikitin. Magagamit mo yan, Nay. Naalala kasi namin ikaw nung nagbubukas kami ng sabi namin pwede sa'yo yan. Ano yan? Jacket. Jacket din. Kasi ang Panlamig. mga... Sa Pasko pa dapat Kaya mo, Nay, malay mo, pag gabi dito malamig. Sa Pasko, Pag lalabas ka. Ang ganda Ang ganda, Nay? Para sa'yo po yan, Nay. Okay. So ngayon, Nay, ipapahakot muna namin yung mga gulong. Ha? Para mailagay na dyan ni Kuya, Ang maisalansan galing dito niya. kanina ay wala namang gagawin. 2 araw ng bakante siya. Nay, ipapafinishing mo po yung CR na yan, ha? Hindi po ganyan lang na halulas. So, finishing mo para matibay, ha? Oo. Marami pa namang semento. Oo nga, Ano bang kulang? Buhangin? Gagamitin yun sa kay Moloy. Ari, wag na Ari, bagay sisimentohan pa. Ano po ba ang gusto mo, Nanay? Mas kung ano yung pabor sa iyo? Ay, Ganyan na, para probinsyang-probinsya. Kasi sa akin gana rin na nga lang. Wawalisin ko na lang. Para probinsyang-probinsya. Kasi kapag ka ito na sinimento na, may ilang na dito magpasok yung iba. Nga. Sabihin ay Mas maganda yung ganito na open lang. maghuhubad pa ng kuwan. Open lang lahat. Maghuhubad Pag pa sinabi mo ng may isang sapato. kasang tao, pasok kayo, hindi na po, dito na lang. At ngayon, hindi sila may ilang dito. Sige, at kami pupunta pa din dun sa hardware, makunan ka ng host. Saan hardware dyan? Doon po sa kinuna namin noong nakaraan. Kinday Diyos. Opo. Ano, Nay? Kamag- Sa grocery mo, Nay, maraming pang ulam doon, ha? Maraming pwedeng lutuin na may gatas ka ulit, binilang ka namin. Baka naman kulang na lang ay bote. Sana nagdala kayo ng bote. Bote, para maging baby na. Para ba ako'y nakahigai na Nagdedede. dede. Naloko si Nanay Minerva talaga. May ano ka doon, marami doon, buksan mo na lang. Alam mo naman Merienda, lutuin. Alam mo naman lagi ako patawa kahit ang daming problema. Oo nga, yun ang kailan ba maganda. niyo ako nakitang malungkot? Tama, Hindi. Nay. Yun ang maganda, Nay, sa'yo. No? Masaya ka palagi. Masarap kakwentuhan, kausap na si Nanay palatawa. Sige, nandiyan na kaya, Kuya?
Wala pa daw, mga may pasok pa eh. Ibaba na lang namin, tapos pwede nang kunin doon. Ay, oo. Ibaba na lang. Sa kalsada. Oo. Asikasuhin ko muna, Nay, ha? Diyan na. Wala problema. Kaya naman namin yun. Wala pa kasi. Puntahan muna natin. Tara, para maibaba na natin. Walang ano. Apo, tara, puntahan natin. Di ko ang nagsilbing daan, pinto sa hatirang pangmadala, dito nyo na sinimulan. Napatpat kung saan-saan, umakyat bundok pababa, kahit daan ay malala. Sigaw ng tao inyong nadinig, lahat sila'y gustong bumitaw sa buhay na tila malabo ng luminaw. Sa kanilang pagkakahiga